pagdinig. Yung isa nating tatalakayin, itong si Kalilong. Si Kalilong nagmukhang hilong talilong. No, hilong talilong. At may nagpadala sa akin ng kopya. I think alam niyo na rin ito. Itong si hilong talilong Kalilong ay nahaharap sa isang reklamo. Mayroong isang reklamo na nakafile ngayon sa Office of the Ombudsman. Yung military and other law enforcement offices, yung Ombudsman MOLEO, M-O-L-E-O. Ibig sabihin po ng M-O-L-E-O, military and other law enforcement offices. Tingnan ninyo kayo na po ang humusga. Wala akong sasabihin, kayo mahumusga. Ang reklamo laban sa kanya, isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. No? Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Ano? Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention at violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo Search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nitong Hilong Talilong na si Agent John Mark S. Kalilong. Ano ho? Yung Hilong Kalilong, ano ba ang ibig sabihin ng Hilong Talilong? Sa mga malalalim sa Tagalog, ibig sabihin nito yung lito, yung tuliro, yung hilo. Hindi niya malaman anong nangyayari, hindi niya mapagtagpi-tagpi ngayon yung kanyang pagsisinungaling. Yan ang ibig sabihin ng Hilong Talilong. And itong si Kalilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness. Bawal ho yun. Kasi pag may nagpunta sa inyong tahanan, pulis, kinakailangan yan bago nyo papasukin upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan mayroong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso, upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent John Mark S. Kalilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, paragraph 5, robbery, extortion, and Article 308, theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating Revised Penal Code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo. 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral. Baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun .
pinapalusot na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang kaso. Final ito February 27, 2026. Ay file ito February 27, 2026 at 3 p.m. 3:52 p.m. No, malinaw 'yan. Na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin. Baka alam niyo na rin to, pero para malinaw, sino ba yung star witness ng prosecution na kanilang iniharap sa impeachment court? It's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit dito na meron pala siyang kinaharap na kaso at meron pang hiling na ilagay siya for preventive suspension. No, ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Mabigat ang kaso nito. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Yan ang naganap sa unang linggo ng pagdinig dito sa huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Malinaw dyan. No person shall be penalized, convicted, or be held liable on the basis of the guesses, speculation, or split, guesses at speculation ng mga tao na nagpapalaganap ng mga testimonyang wala namang basihan. Yan yung nasaksihan ng sambayan ng Pilipino. Incidentally, I would just like to show you itong si dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Ito dapat yung mga ginagawang Presidential Legal Counsel. Hindi ng kasalukuyang Pangulo, hindi ni Bongbong Marcos, ayaw niya yung mga ganito Yung mga tao magsasabi sa iyo ng totoo at hindi ito employment driven. Ito yung mga dapat ibinabalik at ginagawang aktibo muli sa pamahalaan. Halimbawa, maging Pangulo at magiging Pangulo si Inday Sara Duterte, ito yung mga kalidad na pwedeng gawing Presidential Legal Counsel. Pakita ko lamang ang kanyang sinabi. Kikita niyo ba? Tatama sa ilaw Yan. Paki-screenshot nyo na lang. Yan po si dating si retired Justice Noel Tiham ng Korte Suprema. Ang sinabi niya, regardless of the outcome of the impeachment trial, there are no winners. Agree? Ang pinakatalunan daw dito ay ang ating bansa sapagkat ito ay paglustay ng ating kakarampot na resources at oras ng pamahalaan. Tatalakayin natin yan, bakit siya tama dyan. Sabi niya, the impeachment trial is full of fabulation, fabrication, and misallocation of resources. Malinaw yan. It is an exercise in futility that will neither contribute to our economic growth or the restoration of good governance. This impeachment is a deceptive pursuit of politicians to camouflage their incompetence, abuse of power, and bad governance, which explains why our country is not moving forward and has not moved forward from June 30, 2022 up to the present.
Sabi pa niya, in the final analysis, the impeachment trial of VP Duterte is a pretentious, if not a grandiose facade of nothingness. Wala itong impeachment trial na ito. Babalik tayo sa totoong issue. Yan yung kurakot at korupsyon, yan yung flood control corruption, yan yung ghost flood control projects mula Ilocos Norte hanggang Mindanao. Yung mga nakinabang dyan, yung pagnanakaw ng pondo, yung mga proyektong nauwi na ghost flood control projects, yung mga substandard ghost flood control projects. Yan ang tunay na issue. Ano? Yan ang dapat nating wag kalilimutan. Si OG Boy Zurklos, maraming salamat. Good morning din sa'yo. Exactly, salute kay Attorney, Justice Noel Tiham. No? Sabi ni Janet Baby Dial or Dayal, pagbigyan natin, minsan sir, punas laway lang, okay yan sir, salute to you. Alam mo, hindi tayo kagaya ng mga may bumubula ang bibig. Naintindihan natin, alam mo yun, tira ng kung ano-ano yun eh. Yung pagkakarinig pala niya, freedom of speech. Hindi of speech. Yung nakita natin unang araw ng pagdinig diyan sa Senado, freedom of speech. Sabi nga ni Chito Fuentes, hindi raw freedom of speech ang nangyari. Freedom of speech. Yung isa naman, iba naman ang style nun. Si Singhot naman ang Singhot. Mambihira naman. Ano ba naman yan? Sabi ni at swerte mo. Insulting to the Filipino people. Agree. So yung sinabi po ni, i-relate ko lang yung sinabi ni former Supreme Court Justice Noel Tiham. Alam mo ninyo, noong April, ang ating inflation rate 7.2. Sinabi nila bumaba nung Mayo naging 6.8 at bumaba daw ngayong June naging 6.4. Yun ang spin ng palasyo. Bumababa yung inflation. Mali po yun. Ang tamang pagbabalita, ang inflation natin ay lagpas-lagpas pa rin doon sa target ng gobyerno. Ano ba target ng gobyerno? Between 2 to 4%. Yun ang tamang pagbabalita. Hindi pababa yung inflation. Itutuwid pa natin. Yung inflation natin nung April ay 7.2%. Nung May ay naging 6.8 na lang daw. At nung June ay naging 6.4. Pababa daw. Mali. Dapat ang tamang pagbabalita ng mainstream media, mataas pa rin ang inflation, elevated pa rin. Bakit? Ang target is between 2 to 4%. Malapit ba yung 6.4 sa 4? Malapit ba yung 6.8 sa 4? Malapit ba yung 7.2 sa 4? So walang nangyayari talaga. Dagdag natin dyan yung ating GDP. Yung ating GDP, noong 2025, pababa na noong 2025. 5.8, naging 5.5, 5.8 nung unang quarter, first quarter of 2025. Tingnan ninyo kung paano tama yung naging pahayag ni Justice Noel Tiham. Ang sinabi niya, ito raw po, itong nagaganap na impeachment ay walang naitutulong para sa ating economic growth. No, malinaw yan. Hindi ito nakakadagdag sa pag-unlad ng ating ekonomiya. No, malinaw yan. Tama siya dyan. Sapagkat ang pagpapatunay, first quarter of 2025, 5.8 ang GDP. Second quarter, naging 5.5, pababa. Nung third quarter, naging 3.9, mababa. At nung fourth quarter, naging 3% na lang. No, so pababa yun. Pababa ng pababa yung ating GDP. Hanggang ngayong first quarter. Ngayong first quarter, ang ating GDP ay 2.8%. Tingnan natin kung ano ang ating magiging GDP ngayong second quarter. And by the way, para po sa kaalaman ninyo, huwag kayong masyadong
mawaliw diyan sa grandiosong impeachment trial na inihanda sa inyong lahat ng incompetent at bankrupt Marcos Jr. administration. Bakit? Habang kayo'y nanonood ng impeachment trial, habang kayo'y pinanunood ninyo si Hilong Talilong Kalilong, ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon, bumagsak na naman tayo ng 61.50. BSP rate po yon, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. But sa actual, yung nangyayari talaga, pag ikay bibili ng dolyar sa BPI, BPI ho muna, BPI. Pag ikay bibili ng dolyar sa BPI, ang iyong kinakailangang ilabas para magkaroon ka ng isang dolyar, 61 pesos and 70, mas mataas, centavos. Ganon din sa BDO. Pag bibili ka, kinakailangan mo ng 61 pesos at 70 centavos para magkaroon ka ng isang dolyar. Huwag tayong masyadong magpapalinlang dito sa napapanood ninyong impeachment trial. The real issue is corruption, inflation, at yung walang tugon dito sa napakalaking anomalyan, trilyong pisong halaga ng flood control corruption. Balik tayo dyan. Huwag kayong magpapamaliw dito sa kagaya ng testimonya ng Hilong Talilong na si Kalilong. By the way, ulitin ko sa mga kakasali lamang. Si John Mark S. Kalilong, yung star witness ng prosecution, ay nahaharap sa patong-patong na kaso. No, patong-patong na kaso, arbitrary detention, yung malalaki na lang ay arbitrary detention, search warrants maliciously obtained, and abuse in the service of those legally obtained. Mabigat yan. Yung robbery, extortion at pagnanakaw. Yan yung kasong kinaharap niya. Naisampa ito February 27, 2026. Ano na hong araw ngayon? July 9, 2026. Bakit itong kasong ito hindi umuusad? Bakit yung mga kaso ng mga nagsasalita laban sa korupsyon, yan, nakakulong na sila? Senador Dante Marcoleta, nakakulong na. Bakit yung mga yon sadyang minadali? Bakit itong kaso, hindi lang siya, marami sila rito Marami sila rito. Pero kasali rito, itong star witness ng prosecution. So makikita natin, sa unang linggo ng pagdinig, talagang wasak ang prosecution. Winasak ng prosecution ang sarili nilang opensa. Hindi kinakailangang gumalaw ng depensa. Dahil meron tayong prinsipyo dito sa ating bansa na yung nag-aakusa, siyang dapat magpapatunay. Kahit walang gawin ng depensa mismong prosecution ang nagwasak ng kanilang opensa. Sapagkat fundamental, just like the Constitution, in any trial, that the guilt of the accused, in this case, ang inuusig ay si Inday Sara Duterte, must be proven on the strength, base sa lakas ng prosecution's evidence, not on the weakness of the defense. Wala namang wala namang kinakailangang gawin ang depensa sapagkat mismo yung prosecution na ang nagwarak, ang nagbuwag ng sarili nilang opensa. Alam mo ninyo, nakita natin dito sa unang linggo ng trial, nakita natin na sa trial dapat inuuna mo yung iyong kaso o yung argumento kung saan ikaw ay napakalakas. Bakit? In this case, sa impeachment court, meron dalawang court kasi ang pinagtatalunan dito. Yung formal, yung impeachment court. You want to win into your side yung verdict or yung acquittal ng mga senator judges. But outside of the impeachment court, may mas malaking universe po dito. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hanggat may Pilipino, hanggat may Pilipino.
Ang bigger court is the court of public opinion. Kaya dito nakita natin, sablay yung prosecution sa unang linggo. Imbis na ipinakita nila, kung sa tingin nila ito na pinakamalakas nila, buwag eh. Buwag na buwag. Building your case is like constructing a building. Building your case is like constructing a house. Kinakailangan muna meron kang matibay na pundasyon. Kung ang pundasyon nila ay si Hilong Talilong Kalilong, wasak agad. At ang mismong nagwasak niyan ay ang prosecution. At kagaya nga nung aking hinahanda yung ating live ngayon. Maraming salamat at Reggie Kanda Gavino. Maraming salamat. Ang dami ng mga mga napipikon kagaya nung alam mo ninyo, welcome kayo rito sa aking pahina. Pasok kayo dito, may mapupulot kayo rito. Sure yan. Gagagalit sila sapagkat malinaw dito sa ating pahina na i-expose kung gaano ba kadorobo itong pinagpipitagang star witness ng prosecution. Ito pala'y naakalain mo. Ito pala'y nahaharap sa kasong arbitrary detention, nahaharap sa robbery extortion, nahaharap sa theft o pagnanakaw. Ito'y nakasampa sa Office of the Ombudsman, Military and Other Law Enforcement Offices. Bantayan niyo yan. February 27, 2026 pa na isampa. Pati yung hiling na ilagay sila sa preventive suspension, hindi inaaksyonan ng Muleo. Alam kaya ito ni Ombudsman Boying Remulla sapagkat ito'y nasa Muleo. Ito dapat nating tutukan. Baka naman, ngayong alam na ng sambayan ng Pilipino na ito palang si John Mark S. Kalilong ay naharap sa seryosong kaso, baka biglang ma-dismiss ang kasong ito. Pero tatandaan natin, when he testified sa impeachment court, meron siyang kasong kinaharap. Ito'y dapat malaman ng sambayan ng Pilipino upang nang sa ganoon matansya ninyo, masukat ninyo ang pagkatao ng star witness ng prosecution. At kagaya nga nung sinabi ko, ang prosecution para sila yung kantang Kastilyong Buhangin. Nagtayo sila isang mga hangal ito eh. Nagtayo ng isang mansyon, nagtayo ng isang kastilyo na ang pundasyon ay buhangin. Hindi na kinakailangan ng tubig. Hindi na kinakailangan yung hampas ng tubig dagat. Malakas na hangin lamang na buwag ang kanilang kastilyong buhangin. Kastilyong buhangin, isang bagay na marupok. Yan ang ibig sabihin niyan, yan ang kahulugan niyan. Pansamantala, madaling maglaho o madaling gumuho. Yan ang nangyari sa unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At nakita natin na si Kalilong is a calumny. Ano ba yung calumny? Sa English po yung calumny. Ibig sabihin yan, yung nagpapahayag ng mga maling akusasyon o mayroon siya mga misrepresentation upang saktan, upang dungisan, upang wasakin ang reputasyon, integridad at pagkatao ng isang tao. Yan ang ibig sabihin yan. Kanya maging mapagmasid tayo, yan po yung ating talakayan ngayong araw, a dark shadow of doubt, hanggat hindi nare-resolba ng Korte Suprema itong maling pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer, hanggat hindi nare-resolba ng Korte Suprema yung aming inihain na very urgent manifestation with motion. Again, the purpose of the very urgent manifestation with motion is to preserve the constitutional integrity of the impeachment proceedings, to preserve the constitutional integrity of the impeachment court's orders and issuances, and to prevent the trial
from proceeding under the baton of or the gavel of a presiding officer whose authority remains under serious and unresolved constitutional challenge. We are challenging the authority doon sa pagtatalaga kay Senator Chis Escudero. Ang may kasalanan niyan, ang punot dulo niyan ay ang pagkakatsope, pagbigay, pagatras, pag-iwas, pagtakas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang obligasyon bilang maging presiding officer kaakibat ng pagtanggap niya sa posisyon bilang Senate President. Sana naman sa darating na linggo, sa Lunes, pag-usapan ito ng impeachment court, baka sakaling magkusang loob bumaba bilang presiding officer si Senator Judge Chis Escudero, baka naman sakaling kusang magbitiw at ipasa na muna ang Senate presidency kay Chis Escudero sapagkat hindi malakaya nitong Gatchalian ang trabaho ng SP, tinanggap pa. No? So yan yung ating antabayanan. As of today, since Monday, naghain na po tayo ng very urgent manifestation with motion. Ulitin ko, ang ating layunin ay to preserve the constitutional integrity of the impeachment court, to preserve the constitutional integrity of the impeachment proceedings, including the orders and the rulings made by the presiding officer. So